pong simulan sa isang kwento ulit. Meron hong mag-asawa na humarap po sa isang judge kasi po si Mister gusto niya pong hiwalayan si Mrs. niya. Nagrereklamo po si Mister, gusto na niya po ng divorce. Ayaw na niya pong makisama sa kanyang Mrs. At humarap po sila sa judge at tinanong ng judge, ano ang dahilan? Bakit gusto mong makipaghiwalay sa Mrs. mo? Sabi niya, kasi judge, itong Mrs. ko, wala na tong ginawa kundi araw-araw magpunta sa bar. At hindi pa yan nasiyahan, ha? Lahat ng bar dito sa atin, inikot na niyan. Gabi-gabi niyan, iniikot. Nagbabar hopping yan, gabi-gabi. Yang Mrs. ko. Wala yung ginawa, kundi gabi-gabi magbar hopping. Iniikot niya, naikot na niya lahat ng bar dito sa lugar natin. Ganun ba? Sabi ng judge. Sa makatuwid, yung Mrs. mo pala ay alcoholic at pinagtataksilan ka. Sabi ng judge, ikot sa bar gabi-gabi. So alcoholic yan. At pinagtataksilan ka niyan. Hindi po. Nag-iikot po siya sa bar para hanapin ako. siya pala yung, kaya pala nag-iikot sa bar. Hinahanap siya. Pambihira. Alam niyo, minsan nag-aasawa tayo pero gusto natin ang kalayaan. No? Nag-asawa ka, tapos ito ang awit mo, please release me, let me go. Gusto mo malayang-malaya ka. Kasi pag malaya ho tayo, ang pakiramdam natin, ang sarap sa pakiramdam ng malaya. Tama ho ba? Pero sasabihin ko sa inyo, kung nag-asawa na po kayo, yan na po ang kalayaan nyo. Malaya kayong pinili yung desisyon na yan, at yan po'y pangangatawan na natin sa harap ng Diyos at sa harap ng tao for life. Amen po ba? At why do we want to be free? Because it feels good to be free. Tama po ba? It feels good to be free. Hindi lang po sa relasyon, kundi sa finances, gusto rin natin ang financial freedom. Gusto natin yun We want to be free. Gusto natin ng freedom, kalayaan. Even in financial terms, we want to have financial freedom. At alam niyo po, pag pinag-uusapan po natin yung freedom, sariwa pa po sa alaala natin, paano tayo nag-struggle dyan. It is still fresh in our minds. How did we struggle about freedom in the past years na nagpandemya po? Nagpandemya, nag-struggle po tayo sa freedom. Hindi po pwedeng basta lumabas. Pag lumabas ka, pwede kang hulihin. Hindi pwedeng walang maskara. Bawal ang walang maskara. At inaantay mo yung panahon na pwede kang makakalabas. Parang nabilangguho tayong lahat ng mahabang panahon. At alam niyo po, dahil doon, hindi po natin alam yung naging epekto sa atin yan ngayon. Hindi natin batid. May naging epekto po sa ating behavior, sa ating pakiramdam, yung ilang taon tayong kinwarantin at tayo po ay na-lockdown. May epekto po yun. Ang tao po sa panahon ngayon, nagkaroon po ng ganito, freedom syndrome. Freedom syndrome. Itong freedom syndrome, hindi po natin batid, pero ito po yung naging epekto sa atin for many years na may mga lockdown, quarantine, wearing of mask, etc. Nung wala na po ang pandemya, ito na po ang tao. They have changed. There is a change of behavior and attitude and feelings of people. Many suffer from freedom syndrome. At ito? Ang una po, para maintindihan natin, ito ang isang mararamdaman mo. Pakiramdam mo, ang bilis lumipas ng panahon. Bakit? Nung naka-quarantine po tayo, nung lockdown po, ang bagal ng oras, nagbibilang ka, kailan kaya matatapos tong pandemya na to? Kailan kaya magkakaroon ulit ng, may mga isik yun, di ba? Pwede na uling lumabas. Kailan kaya matatapos to? Dahil nung panahon ng pandemya, naiinip ka kasi wala kang freedom. Nung nagka-freedom ka na ngayon, kaya huwag ko kayo magtataka, lahat tayo, pakiramdam natin ang bilis ng panahon. Tama po ba? Lahat tayo. Huwag kang magtataka, epekto yan ng pandemya sa atin. Ilang taon nagbibilang tayo ng araw sa bahay. Ngayon, malaya na ang tao, pakiramdam niya ang bilis ng panahon. Isa pa po, ang tao, naging ugali niya, itong freedom syndrome, naging ugali ho ng tao ngayon, wala nang makakapigil sa kanya.
We feel like no one can stop us now. Wala makakapigil sa atin. Kita nyo ang tao ngayon, pag gusto niyang sabihin sa FB, mag-post siya, o ano man ang sabihin niya, gawin niya, no one can stop us now. Ganito po ang naging epekto ng freedom syndrome sa atin. Walang makakapigil sa akin. Gusto kong mag-online lang ako, walang makakapigil. Hindi niyo ako mapipigilan sa gusto ko. Gusto kong gumawa ng ganito, wala kayong magagawa. No one can stop us now. At ano ba ibig sabihin ng freedom? Pagka ganyan po ang ating pananaw, ang freedom po, ganito po lagi sasagutin ng taong freedom. The most common answer with regards to freedom is this: there is freedom when I can do what I want. There is freedom when I can do what I want. May kalayaan ako kapag kung ano ang gusto ko, pwede kong gawin. At pag ganyan po yung pananaw natin, ang tendency, yung freedom mo, yung kalayaan mo, maaabuso mo yan. Maaabuso mo yan. Kaya hindi po ako nagtataka, ang mga tao ngayon nagsasuffer po sa freedom syndrome. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga, the freedom syndrome. Tumayo po tayong lahat. Let's read the Word of God. Galatians chapter 5 verse 13, sabi po dyan, for you were called to what? You were called to freedom. You were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. But through love, serve one another. Ulitin ko po, for you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Lord, we thank you that you have allowed us to be here once again to worship you. Before we even hear your word today, we are thanking you for the whole week that you have sustained us, that you have provided for us, that you have loved us. And today, as we express our worship to you, Lord God, we are thanking you, Lord God, for your goodness. And even today, we open our hearts to you for us to be able to receive your word. We believe we need your word, Lord. Guide us through your word and bless us through your word. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang malakas. Nakakaupo na po tayo. Alam niyo po, talking about freedom, may tatlo pong ayaw na ayaw ang tao. Tatlong ayaw na ayaw ang tao. Una pong ayaw na ayaw niya, ayaw niyang pinagsasabihan siya. Ayaw niya yan. Gabi ka na naman umuwi. Kumakain ka na naman ng instant noodle. Masama sa kalusugan mo yan. Di ba? Ayaw na ayaw ng taong pinagsasabihan siya. Pakiramdam niya, napapakialaman ng kalayaan niya. Ano po? Ayaw pinagsasabihan. Isa pang ayaw po ng tao, yung siya po ay pinipigilan. Kaya sa Pilipinas, may kasabihan, kapag pinipigil, lalong nanggigigil. Nanggigigil ako, pinipigilan ako. Huwag yan ang sagutin mo. Sasagutin ko to. Di ba? Ayoko dyan. Huwag yan. Masama ugali niyan. Ganun Pinaghihiwalay yung mga kabataan, pinaghihiwalay, pambihira. Lalong nanggigigil Kasi ayaw na ayaw ng tao yun. Yung pinipigilan siya. At lalo na, pakiramdam niya, pinapakialaman siya. Ayaw niyang, wala kayong pakialam Wala kayong pakialam. Ayaw ng taong pinapakialaman ho siya. At alam niyo po, pag ganyan po, si Satanas, pagsasamantalahan po yung ating kalayaan. Bakit po? Gagamitin niya yan laban sa'yo. You know what? Satan can use your freedom against you. Ganyan ka tinik yan si Satanas Satan can use your freedom against you. That's why I would not wonder during this time, people are suffering from freedom syndrome. It is being used against them. Their freedom is being used against them. Little did they know, they are suffering from freedom syndrome and their freedom is being used against them. So paano ba tayo mga kapatid? How do we overcome the freedom syndrome? Paano ba natin ito mapagtatagumpayan? Una po,
Para mapagtagumpayan po natin tong freedom syndrome na to, una po is we need to observe the limits. We need to observe the limits. Hindi ho ba kayo nagtataka sa mundong ito, laging may limit? Laging may limit. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ikaw, pwede ka namang mag-drive. Pero mapapansin mo sa kalye, karaniwan sa kalye, may speed limit. Tama po ba? Pansin niyo yun? Drive ka dyan sa, ano yan, yung dinadaanan natin, papuntang Skyway. Drive ka sa Skyway, 60 ka lang. 80, 60, ganyan. May speed limit. May speed limit. Pwede ka mag-drive, may speed limit nga lang. Pwede kang mangutang, pero merong credit limit. Utang ka, pero may limitasyon ng utang mo. Hindi ka pwedeng umutang na hindi mo kayang bayaran. May limit eh. Pwede kang mag-asawa, pero merong limit kung ilan lang ang asawa. Ilan lang ho ba dapat ang asawa? Agree ho ba kayo? Talaga naman, isa lang, pambihira. Paano pastor, di ba merong sky's the limit? Totoo naman, may sky's the limit, pero may limit pa rin. Di ba? Sa buhay na to may limit. Parte yun eh. Kailangan matanggap mo yun at maintindihan mo, hindi dahil sa may limit, wala kang freedom. Nakukuha niyo po? Hindi dahil sa may limit, wala kang freedom. Hindi ganun yun. Sasabihin mo, kung free ako, pastor, bakit merong limit? Bakit may limit kung free ako? Kasi ganito po yan. Let me give you the purpose why there's a limit. May limitasyon kasi, ang limitasyon ang nag-iingat sa'yo sa kapahamakan. Pwede mong ikapahamak pag walang limit. Maniwala ka. Di ba? Magmamaneho ka, sasagarin mo sa sakyan mo, kaya nililimitan para pag sakali mang madisgrasya ka, hindi fatal. Di ba? Mangungutang ka, sakaling makapangutang ka, kaya mo lang bayaran. Hindi ka hahantingin o ikukulong ng pinangutangan mo. Magpapakasal ka, isa lang kasi yun lang yung nararapat. Doon lang mapapahayag ang katapatan mo. At hindi ka mapapahamak dahil yung isa pa nga lang, ang hirap na. Gusto mo pang tatluhin. Diba? It keeps you from danger. It protects you. At sasabihin ko po sa inyo, sa simula pa lang ng panahon, nung una pa lang likain ng Diyos ang tao, naglagay na siya ng limit. Naglagay na siya. Nung likain pa niya si Eva at Adan pa lang, wala pang technology. May limit ng nilagay ang Diyos. Tingnan niyo po. Sabi ng Panginoon sa kanila, sa una niyang nilika, and the Lord God commanded the man. Kinausap niya si Adam. Ano sabi niya kay Adam? You are free. Wow. Malaya ka. To eat from kahit any tree in the garden. Anong meron dyan sa garden na to? Kahit malaya ka, kainin mo. But, you must not, then the limit was placed. Nilagay ng Diyos yung limit. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. You can eat anything except for this one. Never. There's a limit. Wag yan. Bakit po? Anong reason ng Diyos? Para ingatan sila. Because for when you eat from it, you will certainly mamatay kayo. Kaya po ang tao, pumasok po kamatayan sa atin. Because they disobeyed that limitation that should have protected them and us. Now, because of that, death came in. Nandyan po ang limitasyon para po tayo proteksyonan ng Diyos. Amen ho ba? Sa mga bata, nilalagyan sila ng limitasyon, hindi nila naiintindihan yon. Ang intindi nila, pinagbabawalan, pinapakialaman, pinagsasabihan, etc. Hindi nauunawaan. Ang Diyos naglagay po ng limitasyon para sa ating proteksyon. Ang tanong ko, sa storya ba nito, kinain nila? Namatay ba agad sila? Namatay ba agad sila pagkakain? Hindi. Minsan, dahil ganun ang epekto, hindi ka agad dumarating sa iyong consequence, nagpapatuloy ka sa mali.
Ito ang problema. Hindi kasi kaagad dumadating yung consequence eh. Buti kung pagkakain, patay. Hindi eh. Hindi agad dumarating yung consequence, kaya ikaw nagtutuloy-tuloy ka lang. Wala naman nangyayari. Hindi mo alam sa dulo na unti-unti ka na palang nawawasak. Hindi balik kung halimbawa high voltage, di ba? Off limits, pagkahawak mo, kisay ka doon, patay. Hindi ganun ang Hindi ganun ang kasamaan o kasalanan eh. Nabubuhay ka pa, nagkakaroon ka pa ng chance para magsisi ka, pero hindi mo gagawin, napapahama ka. Sasabihin ko po sa inyo, ayaw ng tao ang limit. Anong gusto ng tao? Unli. Unli gusto natin. Kaya hindi ako nagtataka, ang kikitang negosyo, yung mga unli. Di ba? Uy, unli ba dyan? Unli, sige, dyan tayo. Unli yan eh. Unli rice, unli text. Pag nilagyan ng unli, gusto ng tao. Ayaw natin ang nililimitahan tayo. Gusto ko unli ha. Unli rice. Pag kumain tayo, gusto natin, buffet. Buffet. Di ba? Eat all you can. Walang maglilimita sa akin ha. Kahit kakainin ko ha. Kahit plato ha. Hindi, wag naman plato kapatid. Grabe naman. Di ba? Walang limit. Ayaw natin ng limit. Kasi pakiramdam natin, pag may limit, na panghihimasukan yung freedom natin. Dito tayo nagwawala, natitrigger tayo pag yung freedom pinapakialaman. Yung mga bata, kahit yung mga mag-asawa, pakialam yung freedom ko Diba? Natitrigger ang tao pagdating sa freedom. Ito na nga lang kaligayahan ko, kumain, pinapakialaman mo pa. Alam mo, itong pagkain, unti-unti ganyan papatayin. Maniwala kayo, karamihan ng sakit ng tao dahil sa pagkain. Minsan, nag-uusap kami, kanina lang dyan. Nakita ko, kinakain nila, vegetable. Pabihira, sabi. Tapos, grabe naman pagkain yan. Parang vegetable salad yata yan. Na-realize ko, pabihira. O nga mabuti na kumain ka ng malakas ka ganun. Pero kasi, ang tao inaantay niya, pag may sakit na siya, kakain din siya ng vegetable. Di ba? Di ba? Walang sugar. Di ba? Pagdating ng may sakit ka na, wala ring sugar ang gusto mo. So wag ka na mag-sugar para humaba pa buhay mo. Tama po ba? Kasi itong limitasyon na to, unti-unti ka lang nito pinapatay. Unti-unti lang. Kumain tayo ng healthy. Amen po ba? Ang tanong, kumakain ba tayo ng healthy? O unli? Unli rice. It keeps us from danger. It prevents us from danger. Pangalawa, it is placed to determine our devotion. Hindi ka lang pinoproteksyonan, ito rin ang nagpapakita, saan ka devoted? Di ba? Saan ka devoted? Yung freedom mo, saan mo ilalagay? Ilalagay mo ba di ba sabi doon, you are free to serve one another and love one another. So saan ko ilalagay? Saan ko i-devote yung freedom ko? Sa Diyos ba? Sa kasalanan ba? Sa kamunduhan ba? Saan ba? It is placed to determine your devotion. Malalaman ng Diyos saan ka devoted kung saan mo gagamitin ang freedom mo. Malalaman ng Diyos. It will determine your devotion. Tignan nyo po, balikan ko lang dyan. Yung verse natin, for you were called to freedom, brothers. Only, limitation, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Malaya ka ha, pero huwag mong gagamitin yung kalayaan mo sa kagustuhan ng laman mo ha. Kasi doon nga madidetermine yung devotion mo. So pag ginamit mo yan sa kagustuhan ng laman mo, yung kalayaan mo, sinasatisfy mo yung flesh. Ano ba yung flesh? Yung flesh po ay ito po siya, ang flesh po ay selfish. Kaya di ba tinutukoy doon, serve others. Kasi ang flesh, hindi magsaserve yan. Ayaw ng flesh ang serve. It's annoying to the flesh to serve. The flesh wants pride. The self wants selfishness. Hindi yan uubra. Ayoko nang serve. Ayaw ng flesh yan. Hindi lang siya selfish, makasarili, siya rin po ay sinful.
Favorite ng flesh, ang sin. Favorite niya yan. Kasalanan, gustong-gusto ng laman yan. Craving ang laman dyan sa kasalanan. Yan ang flesh. Gusto niya, hindi siya magsaserve, at siya po ay nagkikrave ng sin. At ang flesh po, hindi niya gusto yung sistema ng Diyos. Sistema ng mundo gusto niya. Yan po ang flesh. Worldly siya. Sistema ng mundo ang gusto niya, hindi sistema ng Diyos. Pag sistema ng Diyos, parang inaalisan mo ka ng freedom. You know what? Why people don't want Christianity? It's because sinisharean mo pa lang siya ng gospel, naiisip na niya, maraming bawal dyan. Ayoko dyan. Maraming limitasyon dyan. Mawawala freedom ko. Kukunin niya ng oras ko. The worldly flesh, the flesh is, ang flesh po natin, ang tatakbuhin niyan, yung sistema ng mundo. Yan pong tatakbuhin yan. Yun yung tinutukoy dyan. At moving forward po sa chapter na yon, in the same chapter, dinescribe ni Paul ang flesh. Same chapter, talon lang po tayo, nasa verse 13 yata tayo, talon tayo sa verse 19, 19 to 21, sabi dyan, now the actions of the flesh are obvious. Para maintindihan maigi, ito ang flesh. Now the actions of the flesh are obvious. Sexual what? Kapag wala kang limitasyon sa buhay, babagsak ka dyan. Babagsak ka sa sexual immorality. Wala kang limitasyon eh. Sexual immorality, kababagsakan mo yan. Impurity, mabubuhay ka ng hindi sa kabanalan. Promiscuity, yung promiscuity kahit kanino nakikipagrelasyon o whatever they are doing, wala man lang ethics in terms of relationship and talagang papatol kahit kanino. Idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, witchcraft, hatred, rivalry, jealousy, outbursts of anger, quarrels, conflicts, faction, envy, murder, and drunkenness, pampihira. Pati yung paglalasing, naglalasing, and wild partying. Wild partying, okay lang po mag-party, may Christmas party nga eh. Pero yung wild partying, pambihira, iba yun ha. Iba yun, ang bihira, wild eh. Yeah? And things like that, too many to mention. I am telling you now, as I have told you in the past, sinabi ko na to sa inyo noon, uulitin ko sa inyo, that people who practice such things will not inherit the kingdom. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pambihira yan. Kasi walang limitasyon eh. Ang devotion wala sa katuwiran. Nasa kamalian, sa kamunduhan, ang devotion. It will show where your use of your freedom will determine where your devotion is. Kung saan mo gagamitin yung freedom mo, yun ang magdidetermine saan ang devotion mo. So unang-una, naglagay ang Diyos ng limit, i-observe mo yun. Amen po ba? For us to overcome freedom syndrome, observe the limits. Number 2, ask the purpose and benefits. Ask the purpose and benefits. Itanong mo kung ano ang purpose, reason, at ang benepisyo. Alam niyo po, sa church, alam nila to, pag may gagawin, lagi kong sasabihin ano purpose. Because people are giving their time, people are giving their resources. Ano bang purpose? Importante malinaw sa yung purpose eh. Yung ginagawa mo ba, ano bang purpose yan? Yung nagpupuyat ka sa gabi, nag-games ka na nag-games, mulagat na mata mo, ano bang purpose niyan? Di ba? Ano bang benepisyo niyan sa'yo? Ano ba naging benepisyo niyan sa iba? Ask the purpose and benefits. Importante po, maliwanag to eh. Ay, nandyan pa ho ba kayo? Okay. Ask the purpose and benefits. Because there are 3 G's of excuses. 3 G na dinadahilan lagi ng tao, bakit nila kailangan gawin
gamitin ang kanilang kalayaan. 3 G. Kaya G na G ang tao sa kalayaan. There are 3 G's, reasons why people abuse their freedom. Una po, they always go for the rights. They always go for their rights. Yung karapatan. Sasabihin ko po sa inyo, ang mga tao ngayon, people are into rights. Puro karapatan. Karapatan ko yan, karapatan ko to. At pag pinag-usapan pong karapatan, noon pa man, tinalakay na ng Bible ang karapatan. Tama, may karapatan tayo. Pero tinalakay din ng Diyos ang balanseng karapatan. Tingnan niyo po, sabi sa 1 Corinthians, I have the right to do anything. May karapatan akong gawin ng kahit ano. Tama po ba? Malaya eh. Free. I have the right to do anything you say. But not everything is, the question is it beneficial? Ano po? I have the right to do anything, but not everything is constructive. May karapatan akong gawin ng kahit ano, pero ang tanong, constructive ba itong ginagawa ko? So tanungin natin sarili natin, sa ginagawa ko ba, ito ba'y constructive? Nakakatulong ba to sa spiritual life ko? Nakakatulong ba to sa pagiging mas mabuting tao ko? Nakakatulong ba to sa moralidad ko? Nakakatulong ba to sa pamilya ko? Does it benefit others? The things that I do? Or we just do it because we like to do it because it's our rights. Karapatan ko. Wala kayong pakialam sa karapatan ko. Yan po ang tao. Tingnan nyo sa Amerika, malala eh. Sa kanila, sasabihin nila, my body, my choice. Kung gusto ko magpa-abort, wala kayong pakialam. Karapatan ko to, kalayaan ko to. Katawan mo ba to? Katawan ko to, wala kang pakialam. My body, my choice. I will abort. Mali na nga ginawa mo, mamaliin mo pa. Di ba? Ganyan ang tao sa karapatan ngayon. Hindi ko na mamimension lahat, pero ang tao pagdating sa karapatan, makikipag-away yan. Narinig niyo ba ako? Makikipag-away yan. Karapatan ko to. Huwag mong tatapakan ang aking karapatan. Now, ang tanong ganito, porke ba may karapatan ka, tama ka? Sige nga. Porke ba may karapatan ka, tama ka? Having your rights doesn't mean that you are right. Having your rights doesn't mean that you are right. Hindi nangangahulugang may karapatan ka, tama ka. Hindi. It's an argument. Ano po? Now, who would determine who is right? What is right and what is wrong? Who will determine what is right or what is wrong? If it's not my rights that will determine what's right and wrong, then who will determine? Para sa akin ito po, ang Biblia ang magdidetermine ng tama at mali, hindi yung karapatan mo. Amen ho ba? The Bible determines what is right or wrong, not your rights. Hindi yung rights mo. Karapatan ko itong maging ganito ko. Di ba? Ano sabi ng Bible? Yung karapatan mo, walang panama yan. Pagdating sa Biblia, maniwala ka. Ang tama lagi ang salita ng Diyos. Amen o ba? The Bible determines what is right or wrong. It's not your rights that would determine. Hindi po yung karapatan ninyo. Now, yun yung unang G. People go for the rights. Their rights. Pangalawang G, sa Bible, na-determine na natin, alam na natin. Pero another problem is this. There are gray areas na hindi na-touch ng Bible. There are gray areas na hindi na-touch ng Bible. Gray areas. Ano po? Hindi po na-touch ng Bible. Gray areas. Halimbawa po, sigarilyo. Minabasa ba kayong sigarilyo sa Bible? May relihiyon po, okay lang sa kanila magsigarilyo. Di na ako magme-mention anong relihiyon yun. Pastor, pwede magsigarilyo. Sino ba yung makita yung ganon? Teka muna, ako na ba? Diba? Sandali, hindi pa tapos. Dito sa church may ashtray. Diba? Wala naman pong sinabing ganon sa Bible, pero may prinsipyo sa Bible
na nagdi-determine na hindi magandang ang katawan natin ay masira ng bisyo. Kasi templo to ng banal na spirito. Tama ho ba? Kaya para sa atin, hindi ko kailangan yan. Sigarilyo. Kailangan. May gray area hindi tinalakay. Halimbawa, isa pang halimbawa, kung ako po makikita nyo sa labas, nagkakape. Kopi-kopi lang. Pero hindi ang asawa ko ang kasama ko. Yung isang bata-bata rito sa church. Nando kami sa BGC. Tapos daanan nyo kami. Uy, si pastor. Tapos dalawa lang kami. Ngiti-ngiti, saya-saya. Kinikilig-kilig ka pang gano'n. Si pastor. Si pastor yun, tsaka si sis ano. Ano, tama ba yun? Okay lang ba yun? Okay lang ba na makikita nyo ako sa labas, may kasama ko iba, nakikipagkape ako? Yun nga, yung younger sa akin. Tapos nasa labas kami, nagkakape. Wala yung asawa ko doon sa eksena. Kaming dalawa lang. Okay lang mo ba yun? Okay lang ho ba? Parang okay Wala sumasagot eh. Okay lang ho ba? Kayo naman, napaka-judgy nyo. Nilalagyan nyo naman ng kulay eh. Huwag nyo lagyan ng kulay. Nakita nyo, uy, si Pastor, dali. Mga marites doon, tawanan nun, dali, huli-huli natin si Pastor. Videohan nyo na yan. Tanong ko, tama, mali? Tama ho ba o mali na ako ay makikita nyo, nasa Tagaytay, nag-i-stroll ako doon, may kasama akong, nakasakay kami sa Ferris wheel, nag-i-enjoy lang naman eh. Oh, ano, okay ba yon? Tama, mali? Judge nyo. Nilalagyan nyo ng kulay. Gray na gray eh. Gray na gray naman eh. Di nyo pa nga tinanong eh, Pastor, kamag-anak mo yan? Mamaya kamag-anak pala. Nandun yung pamilya, nagkamakain sa restaurant. Ha? Hindi po, ganito po. Alam nyo minsan, pag sinita mo yung ganyan, ito masaklap ngayon na, ikaw pa ang mali. Ikaw pa mali. Bawa makitang ganyan, kayo naman, binibigyan nyo ng kulay. Napaka-judgy nyo ha. Sa simula pa lang, hindi ka na dapat nakita na may copy-copy kayo nung kusino man. Di ba? Agree kayo mga misis? Agree kayo? Amen! Dali ka kay pastor, no? Woo! Bitch pa, pastor! Yeah. Hindi pwede. Ngayon, pag nilagyan namin ng kulay, kami pa mali. Kami pa mali ngayon, nilagyan namin ng kulay. May asawa ka, walang asawa yan eh. Diba? Nilagyan namin ng kulay, ikaw ang naglagay sa sarili mo dyan. Ako, pag nakita nyo akong gano'n, isumbong nyo ako sa asawa ko. Sasabihin ko na sa inyo, isumbong nyo ako. Kasi hindi ako dapat makita ng gano'n. Alam ko limitasyon. Kapag hindi mo alam ang limitasyon, madadali ka dun. Tama po ba? Never niyo ako makikita, may sakay ako na babae na hindi asawa ko na kami lang. Never. Kasi, hindi ko kayo sisisihin pag inisip nyo, si pastor may sakay na iba. Hindi ko kayo sisisihin. Nilagay ko ang sarili ko dun. Di ba? Kaya yung copy-copy lang, iwasan nyo yan. Di ba? Ganyan ang tao ngayon, ha? Sabihan mo, pinakikalam mo may freedom niya. Judgy ka na. Di ba? Ito, nag-viral ho to. Tanong ko sa inyo, okay lang ho ba mag-trick or treat ang mga anak nyo? Kasama pa kayo, ha? Kasama kayo. So, ikaw, mukha kang Dracula, si Mrs., mukhang manananggal. Tapos yung anak nyo, mga tiyanak, bigyan mo kami ng candy. Yan ang tinuturo mo. Bigyan mo kami candy. May pangil yung anak mo. Punta tayo sa mall, anak, dali. Okay ba yun? Judge nyo naman talaga. Gray kasi, walang sinabing Halloween sa Bible eh. This family went viral. The husband is a pastor. The wife is an actress. You know, alam nyo na yan. Kaya tinakpan ko na lang yung mukha. Nabash ng mga Kristiyano. Bakit?
Masama ba ang sagot? Masama ba mag-costume? Tanong ko sa inyo, masama ba mag-costume? Hindi, nagko-costume nga kayo pag Christmas party, cowboy eh. Cowboy nga eh. Hindi ka naman cowboy. May kabayo ka pa eh, may sombrero ka pa. Yung mantel nga, suot mo eh, pag cowboy ka. Yung mantel, yung checkered, suot mo eh, pag cowboy ka. Di ba? Pero Christmas po yun. Natatawa tuloy ako eh. Ang purpose po nun kay Lord eh. Di ba? Nagbihis ka para kay Lord, sineselebrate mo yung kaarawan ng Panginoon. Okay lang po. Dito po ang team ng church ngayon, rockstar. Sa church, Christmas party ng worker, rockstar. Sabi ko, walang magsusuot ng mukhang demonyo ha. Mama, rockstar. Rocker ako, pastor. Hindi naman mukhang rocker yan, mukhang monster yan. Rocker po, hindi po monster. Di ba? Lagyan natin ng limitasyon. Pwedeng magsaya. Tama po? Ituro natin sa anak natin, pwedeng magsaya. May limitasyon lang ang saya. Hindi tayo pa ang magtuturo, magbihis tayo. Alam niyo pong Halloween is for the dead, for darkness and evil. Yun po ang celebration ng Halloween. Dead, darkness, and evil. Then you will participate. I will not participate. I'm putting myself in that gray area for what reason? Anong purpose? Anong benefits? Tanungin mo muna. Tingnan mo, ang naging resulta, nabash. Ikaw na rin may lagay dyan eh. Sa simpleng kaligayahan mo, kalayaan mo, hindi mo na intindihan yung laya mo. Naging layaw na. Yung laya, naging layaw. Tinuloy. Sorry, I need to, And let me give you a verse in the Bible for it to be clear sa atin, This text talks about the food offered to idols and it's a celebration for other gods. Selebrasyon para sa ibang Diyos, Diyos-Diyosan sila, may pagkain. Hindi dapat kainin kasi inalay sa Diyos-Diyosan. So sabi dyan, no, but I say that what they sacrifice to demons and not to God. I do not want you to be participants with demons. Hindi pwedeng participant ka eh. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot share in the Lord's table and the table of demons. Hindi pwedeng table ka ni Lord, table ka rin sa hindi kay Lord. Hindi pwedeng ganun eh. Or are we provoking the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Pinagsiselos ba natin si Lord? Pinagsiselos ba natin si Lord na, Lord, sa'yo ko pero dito rin ako. Masaya dito eh. Pinagsiselos mo ba si Lord? Everything is permissible, but not everything is beneficial. Lagi mong tatanungin, ano benepisyo nito? Ano bunga nito? Everything is permissible, but not everything builds up. Hindi naman lahat nakaka-build up eh. So, ask the purpose and the benefits of what you're doing. Baka ginagawa mo lang yun dahil dun ka masaya. Pero hindi pala tama. Di ho ba? At walang magandang bunga. Pangatlo, lumpasan ko na yan. The third G is the grace of God. When we talk about freedom and people would violate the limitation, they will always make reason for God's grace para sila ay maabsuelto. Para maabsuelto sila. At hindi ako nagtataka sa panahon natin ngayon, may katuruan galing Singapore na hyper grace. Huwag ka na mag-confess ng kasalanan mo, binayaran na ni Lord lahat yan, wala namang consequence, kasing consequence binayaran na ni Lord yan. Everything was eliminated. And then, because God's grace applies to us, we can do anything that we want. No. Sa Bible, sinabi na ni Paul yan noon pa man. Dahil ba may grace si Lord, kahit ano, pwede mo nang gawin? Tingnan niyo po sabi ni Paul, well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Dahil ba may grace si Lord at napakaganda ng grace ni Lord, magtutuloy-tuloy ba tayo sa paggawa ng mali? Of course not.
Hindi para doon ang grace ni Lord. Para abusuhin mo. Para yung kalayaan mo at layaw natin, ay magawa natin. Hindi. Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Namatay na tayo sa kasalanan, bakit pa tayo magpapatuloy doon? Dahil ba sa grace ni Lord? Kapatid, people have abused the grace of God because of their own freedom. Yung freedom nandyan, yung limitations nandyan, hindi para alisin ang freedom mo. Para proteksyonan ka. Para maipahayag mong devotion mo. Para ma-distinguish ka, maging distinct ka sa iba. Because if we will be the same as others, now what makes us distinct as God's people? What makes us distinct as God's people? No? Ano? Alam niyo ho, ito po ang maganda sa Diyos. Magtatapos na po ako. Ito maganda sa Diyos. Hindi pakialamero ang Diyos sa kalayaan mo. Hindi pakialamero ang Diyos sa kalayaan mo. Hindi kanya papakialaman. Bakit? Ito ang meron tayo, free will. At yung free will na yon, hindi niya hihimasukan yon. Today may free will ka magsimba. Pwede kang matulog, pwede kang mag-mall, pwede kang mag-outing ngayon, pwede kang gawin mo kahit ano. Pero yung free will mo, pinili mo na magsimba ka, praise the Lord. Yung freedom mo, ginamit mo para sa Diyos. Di mo ginamit para sa flesh or para sa sarili mo lang kaligayahan, ginamit mo yung freedom mo sa tama. Praise the Lord. But people would use their freedom in other terms. Ano po? At ang Diyos, yung free will, hindi niya papakialaman yan. Hindi niya papakialaman yan. Maniwala ka. Hindi niya papakialaman. Yan ang maganda sa Diyos natin. Ano ho? Kasi once pakialaman ng Diyos yan, of course, ayaw naman natin. At syempre, pag pinakailaman ng Diyos yan, wala na. Magiging robot na tayo. Yeah? Ayaw naman ng Diyos ng ganon. Gusto ng Diyos, pinipili mo yung will niya. Gusto ni Lord ganito. True freedom is when you choose to submit your will to God's will. Lord, ito gusto ko eh. Gusto ko talagang maghiganti dyan eh. Pero sabi mo, love my enemy. So, bis maghiganti, magmamahal na lang ako ng kaaway. Lord, gusto ko sanang patulan to eh. Type ko siya eh. Kaya lang baka makita kami nagko-coffee-coffee lang. Pero Lord, I won't do it because I know it would not be beneficial. It would not be constructive. It will just destroy me. Lord, I submit my will to your will. Inaantay ng Diyos na ang gagawin mo yung gusto niya. Hindi ka niya pupuwersahing gawin ang gusto niya. Tama po ba? Yun ang pinakamaganda siguro. Hindi ka niya pupuwersahin kahit yung tithes mo. Hindi naman niya yan pangihimasukan sa buhay mo. Titignan lang niya, saan ka ba devoted? Titignan lang niya. Ay, hindi. Hindi pala. Hindi niya pangihimasukan. Today, we are free. But people are suffering from freedom syndrome. For us to escape it, mga kapatid, observe the limits. Amen po ba? And always ask, Lord, anong purpose nito? Ano benepisyo nito? And then we will be free from that freedom syndrome na nararanasan ng tao ngayon after the pandemic. Submit your will to God. It's the best choice we could ever do each day. Amen ho ba? Tumayo po tayong lahat. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sige po, church. Once again, let's worship our Lord. Can you lift your hands for Him? Hallelujah, Jesus. Come on, lift your hands for our Jesus. Thank you, Jesus, for the freedom. We devote our lives to you. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Oh, we praise your name, Jesus. Hallelujah. We sing it out. 'Cause I hear the chains falling. 'Cause I hear the chains falling. Come on, church, if you can hear it, sing it out. 'Cause we hear the chains
falling. Cause we hear the chains falling. Cause there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. 'Cause there is power in, come on church, let's declare it, hallelujah. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To what? To break every chain, to break every chain, to break every chain. 'Cause there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Hallelujah. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Jesus. Naniniwala po ako, narito ang Panginoon, kinakausap po niya tayo at kinakatagpo tayo ng Diyos. Lord, you're here and we hear you, God. We hear you, God. Naririnig ka namin, Panginoon. Salamat po sa kalayaan na binigay mo sa amin, Panginoon. Because of you, we are free. Because of you, Lord Jesus, we are thanking you. But Lord, thank you, Lord, sa pagre-remind sa amin na ang kalayaan namin ay may limitasyon. Hindi para pagkaitan mo kami, kung hindi para ingatan mo kami. Dahil pwede naman pala naming ikapahamak ito. Pwedeng gamitin ni Satanas ang kalayaan namin laban sa amin. So Lord, today we are thanking you for reminding us of the limits, Lord, that our freedom has, Lord. Lord, maraming pong salamat. At Lord, salamat din sa wisdom na ibibigay mo sa amin na malalaman namin lagi ang purpose bago pa namin gagawin ang isang bagay at ang benepisyo nito sa buhay namin bago kami magdidesisyon o gagawin ito. Does it honor you? Is it in line with your will? Hindi namin gagawin ang bagay dahil masaya lang kami o pakiramdam namin malaya kami pag ginagawa namin yon. No, Lord. We want to do your will and we submit our will to you. Thank you for not messing with our free will. You are trusting us that we would decide with wisdom, Lord, and heart to love and obey you, Lord. Salamat po, Panginoon. And Lord, I declare blessing upon your people today. We are blessed. To worship you today is a great privilege for us, a great honor for us. We worship you, and we are giving you all the glory. Today, I pronounce blessing upon your people, Lord, who came to worship you. Bless them, Lord God. Hallelujah. Taas po natin kamay natin, mga kapatid. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you and turn His face towards you and give you peace. Receive the blessings of God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Happy Sunday.